Anong gagawin mo kung makarinig ka ng umiiyak na bata sa loob ng paaralan ng gabing alam mong walang ibang tao? Lalapitan mo ba o tatakbo? Isang guard ang lumapit sa ika-4 na palapag ng medical school na napapalibutan ng 3 libingan. Binuksan niya ang pintong pinanggagalingan ng iyak at simula noon, ayaw niya nang balikan ang lugar na yun. Pero hindi lang siya nag-iisa. May estudyanteng nakarinig ng parehong iyak sa banyo. May grupong nakatuklas ng isa pang mukha sa kanilang kinunan na litrato. Bago tayo magsimula, palawakin ang isip. Siguraduhin mong may kasama ka at baka may katabi kang hindi nakikita. May batang umiiyak sa ika-4 na palapag ng school namin at ang guard na naglakas loob lumapit, hindi na muling bumalik. Ang school na ito, laging puno ng estudyante nagmamadali, nag-aaral, nagre-review at halos doon na tumatanda dahil sa sobrang hirap ng kurso. Pero ang hindi alam ng marami, may mas mabigat pala kaysa sa stress at exams na nakapalibot sa lugar na yun. 3 sementeryo. Oo, Kuya Ken, 3. Hindi exaggeration. Literal na kaliwa, kanan at likod ng campus. Puro libingan. Parang ang buong eskwelahan ay nasa gitna ng mundo ng buhay at mundo ng patay. Sa umaga, normal lang, maingay, puno ng tawanan. Pero kapag sumapit na ang gabi, lalo na kapag patapos na ang semester at halos wala ng tao, biglang nag-iiba ang hangin. Biglang nagiging mas mabigat ang paligid. Biglang parang may nakatingin. Ito ay isang kwento ng isa sa pinakamatagal na nagwardya ng school namin. Hindi ordinaryong guard ito. Kilala siya sa campus. Mabait, palangiti. Madalas siyang nilalapitan ng mga estudyante kapag may kailangan ng tulong. Close pa daw siya sa isa sa mga direktor. Kaya noong bigla na lang siyang nawala, lahat kami nagtaka. Finals week noon, 4th year na ako. Stress, kulang sa tulog, halos wala ng wisyo sa dami ng kailangang gawin. Pero kahit yan noon, napansin naming wala na si Manong Guard na lagi naming nakikita. Uy, bakit wala na si Manong Guard? Tanong ko sa kaklase ko. Uy girl, may nangyari daw sa kanya. Like, something creepy. Something na hindi niya nakaya. Sagot niya sa akin. Akala ko noon joke lang. Pero hindi pala. Gabi raw iyon, finals week. Kaunti na lang ang tao sa campus. Yung iba, hating gabi na nagre-review. Yung iba naman, halos nakahiga na sa sahig sa sobrang pagod. Dahil medical school ito, sanay na ang lugar sa gabing buhay pa rin. Ang naka-duty nung gabing iyon ay si Manong Guard. 2 silang gwardya pero naghiwalay sila ng ruta. Siya ang nakatoka sa kabilang side ng building. Routine na sa kanila ang mag-ocular survey. Iniikutan nila ang buong campus para siguraduhin wala ng estudyante, walang naiwan, walang nakalak sa loob. 4 na palapag ang building. Pag-akyat niya sa 4th floor, doon na nagsimula ang hindi niya makakalimutang gabi. Tahimik, walang tao, ilang ilaw lang ang bukas. Yung tipo parang hindi lahat ng ilaw, parang dim, parang pagod na rin. Ang sahig, medyo basa dahil bagong linis. Ang hangin, malamig pero hindi preskong lamig. Yung lamig na parang may ibang kasama. Habang naglalakad siya, bigla siyang nakarinig ng umiiyak na bata. Isang malungkot na iyak. Hindi yung iyak na nang-aatensyon. Ibang klaseng iyak. Yung parang nanghihingi ng tulong. Pero may halong galit. Paulit-ulit. Hindi sobrang lakas. Pero malinaw. Napahinto si Manong Guard. Nag-ikot siya ng tingin. Hello? Sino yan? Sigaw niya. Walang sumasagot. Pero tuloy pa rin ang iyak.
Naglakad si Manong Guard paabante. Ilaw lang ng flashlight at ilang ilaw ng classroom ang gabay niya. Kada classroom niyang madadaanan, sinisilip niya. Pero walang tao. Wala ring batang estudyante dapat roon dahil college campus yun. At lalong wala ring batang dapat sa ganoong oras kasi madaling araw na halos. Pero hindi tumitigil ang iyak. Parang minsan nasa kanan, minsan nasa kaliwa, minsan nasa likod. Para bang nilalaro siya. Para bang pinapahirapan siyang hanapin kung saan galing. Hanggang sa tumigil siya sa huling classroom sa dulo ng hallway. Ito yung room na alam naming lahat, yung laboratory room. Kahit sa umaga pa lang nakakatakot na. Ang laboratory na ito ay may mga mannequin, medical tools at kung ano-ano pang gamit pang training. Tahimik, malamig, at sa gabi, mas lalong nakakatakot. Nakasara ang pinto, pero doon nang gagaling ang iyak. Lumapit siya. Napatingin siya sa maliit na salamin sa gitna ng pinto. At doon niya nakita, may batang babae sa loob, nakatalikod. Nasa gilid ng mesa ng instructor, nakayuko. Maliit ang katawan. Naka-school uniform na parang luma na. Medyo kupas, medyo madungis. Hindi siya gumagalaw, pero naririnig niya. Doon galing ang iyak. Kinabahan si Manong Guard, pero dahil trabaho niya, nilakasan niya ang loob niya. Kumatok siya. "Iha, anong ginagawa mo dyan? Gabi na, bawal na dito," sabi niya sa kalmadong boses. Pero walang sumagot. Hindi rin tumigil ang iyak. Napansin niyang nakalak ang pinto. Kaya kinuha niya ang susi at dahan-dahang binuksan ng pinto. Pumasok si Manong Guard. Tahimik. Sobrang tahimik. Wala kang maririnig kundi yung mahina pero malinaw na paghikbi ng bata. Naglakad si Manong Guard palapit. Dahan-dahan. Ramdam niya na tumitibok ang dibdib niya ng sobrang bilis. Yung tipo ng kaba na hindi mo na kontrolado. "Iha, gabi na. Bakit nandito ka pa?" Mahina niyang tanong. Hindi gumalaw ang bata. Kaya nilapit niya ang kamay niya at makahan niyang hinawakan ang balikat nito. Naramdaman niyang malamig, sobrang lamig. At mas lalo siyang kinabahan pero nagkunwari siyang kalmado. "Iha, nakikinig ka ba sa..." Bigla itong tumigil sa pag-iyak at doon na siya kinilabutan. Dahan-dahang lumingon ang bata at gumuluntang sa kanya ang mukha nito. Duguan ang buong mukha, hindi sariwa ang dugo. Parang luma na, parang nanunuyo pero basa pa rin ang ibang parte. Maputla ang balat, dilat na dilat ang mga mata na parang puno ng galit, lungkot at sakit. Nanigas si Manong, hindi siya magalaw. Sa utak ni Manong, sumisigaw na siya, "Takbo na!" Pero nanigas ang katawan niya sa takot. Unti-unting gumalaw ang bata. Naglakad ito papunta sa kanya. Pero walang tunog ng mga paa. Walang mga yapak. Parang lumulutang. Habang papalapit ito, mas lalong nakikita ni Manong Guard ang mukha ng bata. At doon na siya napasigaw. Isang malakas, desperado, punong-puno ng takot na sigaw. "Ah!" Kinabukasan, hindi na siya nag-duty. Balita namin, lumipat na siya ng ibang university. Hindi na daw siya pumayag bumalik kahit pa inoferan siya ng mas mataas na sahod. Kahit pa sinusuyo siya ng admin. Kahit pa sinasabing makapagod lang siya. Baka imahinasyon lang. Ayaw na talaga ni Manong Guard. At hindi lang daw siya ang nakakakita. Matagal na daw may kwento tungkol sa batang yon sa 4th floor. May professors na nakakarinig daw ng iyak pero hindi pinapansin. May janitor daw na minsan nang nakakita rin sa bata pero hindi nagsalita. Si Manong Guard ang una nakalapit. Siya ang una naglakas loob na hawakan at siya rin ang huling nagtangkang lapitan ito. Simula noon, tuwing gabi, palaging nakasaka ang room na yun. Kahit bukas pa ang ibang classroom, kahit may estudyante pa sa ibang parte ng building, kahit may activities pa,
Yung room na yun, laging nakakandado. At sa tuwing dumadaan ka doon, kahit wala kang marinig, kahit walang tao, kahit normal ang paligid, parang may malamig na hangin na dadaan sa likod mo. Parang may matang nakamasid at parang may batang mahinang umiiyak. Kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga katakutan na i-upload namin. At kung may naranasan ka rin katulad nito, sa paaralan, sa dorm, kahit saan, isumite mo sa amin. Baka ikaw na ang susunod na makwento namin dito. Hello Kuya Gen. Ito yung kakanasan ko noong first year nursing student pa ako sa San P Medical School sa Davao City, taong 2018 hanggang 2019. Isa ito sa mga hindi ko makakalimutang kakanasan. Hindi lang dahil nakakatakot. Araw na exam namin noon, kaya maaga akong pumasok sa school. Gusto ko pa kasing mag-review ng kaunti para sure na handa ako. Mga bandang alas 5:30 o alas 6 ng umaga, andoon na ako sa classroom kahit 8 AM pa ang simula ng exam. Alam mo yung feeling na tahimik pa ang buong paligid? Yung school na usually maingay sa umaga dahil sa dami ng estudyante, biglang parang haunted ang lugar kasi halos wala pa talagang tao. Yung buong building namin ay parang malaking concrete box na malamig, tahimik at parang may sariling buhay. Umupo ako sa classroom at nagbukas ng notes. Tahimik lang. Nasa kaligitnaan ako ng pagre-review nang bigla akong nakaramdam na magbanyo. Kaya niyaya ko yung isa kong kaibigan na samahan ako sa banyo. Sabi ko pa nga ng pabiro, "Uy, sabay ka na. Nakakatakot pa kasi dito pag umaga." Pero tumanggi siya. Medyo antok pa raw siya. "Ikaw na lang, mamaya na ako," sabi niya. Lumabas ako ng classroom. Pagdating ko sa hallway, mas lalo kong naramdaman yung lamig. Tahimik ang hallway na parang walang ibang buhay kundi ako lang. Pagdating ko sa banyo, huminto muna ako sa may pinto. Tipikal na banyo ng university siya. Tiled, medyo malamig ang sahig. May salamin sa harap ng lababo. Tapos, sunod-sunod yung cubicle sa loob. Walang kahit anong tunog. Walang nagpa-flash. Walang gripo. Walang boses. Wala. As in, nakakabinging katahimikan. Bago ako pumasok ng tuluyan, sinilip ko muna yung bawat cubicle. Isa-isa. Bukas lahat ang pinto. Walang tao. Walang kahit anong senyales na may gumamit doon. Kaya kampante ako na safe ako kahit mag-isa ako. Pumasok ako sa isang cubicle at umihi. Habang andoon ako, parang mas nakamdaman kong lumamig yung paligid. Pero ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang matapos at bumalik sa classroom. Pagkatapos ko, inayos ko ang sarili ko at lumabas ng cubicle. Tatayo na sana ako para maghugas ng kamay. Nang biglang, may narinig akong umiiyak. Mahinang iyak sa una. Parang umiiyak na pinipigilan yung boses. Akala ko nung una imahinasyon ko lang. Kaya tumigil ako. Hindi ako gumalaw at nakinig ako ng mabuti. Tapos, ayun na. Iyak ng bata. Hindi iyak na malayo. Hindi iyak na parang galing sa labas. Kundi nasa loob ng banyo. At ang pinakamasama, parang nasa kabilang cubicle lang mula sa kinatatayuan ko. Doon ako unang kinilabutan. Kasi ilang segundo lang bago iyon nangyari. Alam kong ako lang ang tao sa banyo. Sinilip ko lahat ng cubicle bago ako pumasok. Walang tao. Wala namang dumaan. Wala akong narinig na yabag. At bakit bata? Medical school kami. Halos lahat ay college students. Walang batang gumagala doon ng ganoon kaaga. Tapos bigla pang lumakas yung iyak. Mas naging malinaw. Mas naging malapit. Parang lumipat pa ng cubicle. Mas papalapit sa akin. Yung echo ng iyak niya umiikot sa buong banyo. Doon ko na talaga naramdaman na hindi dapat ako manatili doon. Sa utak ko isang sigaw lang. "Tumakbo ka na!" Kaya tumakbo ako palabas ng banyo. Hindi ako lumingon. Halos madulas pa ako sa pagmamadali ko. Pagdating ko sa classroom,
Hingal na hingal ako. Napansin ako ng mga kaklase ko. Sabi pa nila, "Uy, okay ka lang? Baka kang nakakita ng multo." Doon ko kinuwento ang lahat. Tahimik sila habang nagkakwento ako. Walang nag-joke, walang ngumiti. Lahat seryoso. Parang hindi sila nagulat. Tapos may isa sa kanila na nagsalita. Sabi ko na nga ba may bata talaga dyan sa banyo na yan. Hindi lang ikaw ang nakarinig. Minsan may nagpapakita daw, lalo kapag maaga pa. Lalo kapag wala pang masyadong tao. May iba pang nagsabi na may narinig din daw sila dati. May nagsabi pa na minsan daw, hindi lang iyak. Minsan nagpapakita siya. Yung buong araw na iyon, kahit may exam, hindi ko na talaga makalimutan yung iyak ng batang narinig ko. Pagkatapos noon, hindi ko na ulit pinuntahan ang banyo na yun kahit kailan. Lalo na kapag maaga pa at wala pang araw. Kahit kailangan, pipilitin ko talagang maghanap ng ibang banyo kahit malayo. Basta hindi lang doon. At hanggang ngayon, taon na ang lumipas, kapag naiisip ko yung karanasan na iyon, bumabalik pa rin yung tunog sa isip ko. Magandang gabi, Kuya Ken. Taga Cebu po ako. At dito rin sa Cebu nangyari ang kwentong ito. First year college pa kami noon. Psychology ang course namin. At madalas kami naka-assign sa 5th floor. Sa St. Agustin building ng main campus. Ang building na yon ay isa sa mga science building. Nandoon ang biology labs, zoology labs, mga preserved na specimen sa garapon. At sabi nila, may katawang naiwan din, pero hindi ko talaga nakumpirma. 2012 pa ito nangyari. Lumang building, nasa mataas na palapag, at medyo nakakatakot talaga ang vibes, lalo na kung ikaw lang mag-isa. Sa likod ng laboratory namin, may maliit na banyo. Hindi yun kalakihan. May 3 o 4 na cubicles. Yung unang cubicle, medyo malaki, pero walang toilet bowl. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang gamit doon. Yung huling mga cubicle naman ay may toilet bowl. Syempre may malaking salamin din sa loob. Noong araw na yon, maliwanag pa. Siguro mga bandang 1:00 ng hapon. Bago pa pumasok yung ibang kaibigan namin, ako muna ang naunang pumasok sa banyo. Sumunod lang sa akin yung isa kong kaibigan, pero sa harap lang siya nagsalamin nag-ayos. Ako naman, diretso ako sa pinakahuling cubicle. Habang nasa loob ako, biglang may pumasok sa cubicle sa tabi ko. Rinig na rinig ko yung pagbukas ng pinto, tapos ilang sandali lang, narinig ko yung flash. Normal lang sa pakiramdam ko kasi tanghali naman at maraming tao sa building. Pagkatapos ko at paglabas ko ng cubicle, chinek ko yung cubicle sa tabi ko. Nakasarado ang pinto pero hindi nakalock. Tinulak ko ng dahan-dahan pero walang tao, walang kahit sino. Tumigil ako sandali, nagtataka. Kaya tinanong ko yung kaibigan ko, "Be, may lumabas ba na babae dito? Yung pumasok sa cubicle katabi ko?" Nagulat siya at sagot niya, "Ha? Wala namang pumasok dito. Tayo lang dalawa dito sa CR." Ngumiti na lang ako at hindi ko na pinag-alala pa siya. Pinabayaan ko na lang kahit alam kong malinaw kong narinig yung nangyari. Maya-maya, dumating na yung iba naming kaibigan. Mga 12 kami lahat, kaya napuno talaga yung banyo. Chika, tawanan, retouch. Kalma lang kaming lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, may 3 na lumabas dahil tapos na sila. Kaya 9 na lang kami naiwan sa loob. Uso pa noon ang mirror selfie. Nag-ayos kami ng pwesto kasi madami kami. Halos lahat sa amin ay naka-braid yung buhok. Ako pa nga yung nag-braid sa karamihan kasi marunong akong mag-fishtail braid. Yung iba nakatayo. Ako naman, nakapwesto sa baba kasi puno sa likod. Ang importanteng detalye dito, kapag nag-mirror shot ka doon sa banyo, reflection lang sa salamin ang makikita sa picture. Walang aktual na tao sa harap ng camera. Puro mirror lang. Kumuha na kami ng litrato. Masaya kaming lahat. Walang kakaiba. Pagkatapos nun, lumabas kami. Normal lang talaga ang lahat. Walang nakapansin ng kahit ano. Kinabukasan, nung chinecheck ng kaibigan namin yung mga litrato, napansin niya yung mirror shot namin.
Nagbilang siya ng mga tao sa litrato. Dapat 9 lang kami. Pero sa litrato, 10 kami. May extra. Mahaba ang buhok niya. Diretso at hindi naka-braid. Samantalang halos lahat sa amin naka-braid. At kung may hindi man naka-braid, kilala namin kung sino. Pero siya, hindi namin kilala. Wala sa grupo namin. At sigurado kami, walang ibang pumasok sa banyo noon kundi kami lang. Bigla kong naalala yung narinig kong flash. Doon ako mas nalinawan. Siguro siya yun. Siguro siya yung nasa cubicle na katabi ko. Siguro siya rin yung sumama sa amin sa selfie. Pero bakit sa reflection na siya nagpapakita? Hindi rin sira ang flash. Isang beses lang tumunog. Hindi tuloy-tuloy. Doon ako kinabahan ng totoo. Parang huli na nang dumating yung takot. Habang nag-uusap kami tungkol doon ko lang talaga naramdaman yung bigat. Yung lamig sa batok. Yung feeling na hindi pala talaga kami siyam noon. At ang mas nakakatakot pa, kinagabihan, naaksidente ako sa motor. Minor lang ang injuries, pero naaksidente pa rin. At kung alam mo ang sabi ng mga matatanda, kapag may nakasalamuha kang hindi tao, kapag may napansin sa'yo o sumama sa'yo, magiging malapit ka sa disgrasya, pumalas. At parang totoo nga, biglang naging mas malinaw ang lahat. Yung banyo, yung flash, yung babae sa litrato, yung buhok na hindi naka-braid, yung aksidente pagkatapos. Hanggang ngayon, pag naiisip ko siya, bigla pa rin akong kinikilabutan. Hindi biro yung napagtanto ko na may kasama akong hindi pala tao, na may nakatayo sa tabi ko pero hindi ko makita. At yung ngumiti ako sa camera na akala ko kami lang, pero may isa pa pala, yung ika-10, na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino.